Nangangailangan ka ba ng 10,000 pesos at 3 months to pay daw? Naku, hello mga ka-London. Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin at baka ito na nga ang maging solusyon sa pera problema natin. At syempre kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para like yung updated sa mga susunod pa nating mga videos. And yes, 10,000 nga daw ang ipinapangakong ipapaloan sa atin netong bagong online loan application na ito sa first-time user na gaya ko. At ngayon nga kasalukuyan ay meron siyang 4.8 na ratings at marami-rami na rin pong reviews. So ibig sabihin marami na rin talagang nagda-download dito sa online loan application na ito. At ito ay walang iba kundi si Fast Credit. Naku, papasa nga kaya tayo dito kay Fast Credit o magpapas tayo dahil hindi ito legit. Yan ang alamin natin hanggang dulo netong ating video, at least para magkaroon tayo ng idea kung talaga na bang ito na ba ang makakatulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Bago nga tayo dumako sa ating review ngayong araw, gusto mo ba ng instant cash? Yes, tama ka nang narinig dahil dito nga namimigay tayo ng instant cash giveaway sa masuwerteng mapipili. Ano nga lang bang dapat mong gawin? I-like lang yung ating video. Huwag kalimutang mag-comment. Diyan ko ti-check kasi kung sino ba ang masuwerteng mapipili. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-like na at mag-comment sa ating video dyan sa baba. At balikan na nga natin itong si Fast Credit. Alam ko excited na kayo, pero lalo kayong ma-excite pag sinabi ko sa inyong na-approve ako dito sa online loan application na ito. Kung magkano, alamin natin yan hanggang sa dulo ng ating video. Ito ang si Fast Credit ay no collateral required daw. Ito nga daw ay may high approval rate at nakalagay nga dito na mula 10,000 up to 50,000 pesos daw ang pwede nating ma-loan. Dun sa 10,000 pesos, medyo pwede pa, pero dun sa up to 50,000 pesos, baka ito ay ino-offer na lang niya para sa mga good payer or good na magbayad ng loan once na nakapag-try ka na sa kanila. At kung mapapansin natin dito, may nakalagay na Flash is Loan. So ito bang si Fast Credit ay si Flash is Loan din? And nakalagay din dito na real-time notification at makikita mo nga na si Flash is Loan pa rin ang nakikita natin. And dito nga ay personalized service, tapos quick and easy loan services. And dito nga para tayo makapag-login din, kagaya ng ibang online loan application, syempre ilalagay natin yung ating active phone number para makapag-send sila sa atin ng verification code. And dito nga after natin makapag-sign in or makapag-register, syempre ito yung mga dapat nating i-supply na information sa pag-apply natin sa kanila. So una na dyan yung personal information, kasama syempre dyan yung province of residence, nakalagay din dyan ang city of residence, residential address, kasama din ang postal code, educational level, kung ano bang natapos mo, pipili ka lang dyan, marital status, kung married ba or single, at nakalagay dito number of children, kung wala naman ilalagay lang natin dyan ay 0. And sa work information, yung mga usual lang din, kasama dyan ang profession, pipili ka lang. Tapos meron sila itatanong sa'yo kung gaano ka na ba katagal sa iyong trabaho, tapos yung monthly salary mo, of course, importante yan. Need nilang malaman yan kasi madalas or baka pwede na ito yung basihan nila para sa ibibigay nila sa ating credit limit. And sa emergency contact naman, kailangan lang natin makapagbigay ng 3 emergency contact. So dito nga ilalagay natin yung pangalan, yung number, tsaka kung kaano-ano ba natin yung binigay natin emergency contact. So mas mainam, mas maganda, lagi kong sinasabi, kung kapamilya na lang or close friend, para at least kung tawagan man sila, hindi naman nakakahiya na ginamit natin sila as contact or reference sa ating paglulun at hindi na tayo makaperwish or makagambala pa ng ibang tao. And alam naman natin, once na due date na natin na hindi tayo makontak, for sure, sila ang susunod na tatawagan ng mga agent, ng mga OLA na yan. And ito nga kay Fast Credit is, ang nakalagay dito ng mga ID na pwede or yung nire-recommend nilang ID type is UMID, National ID, SSS, TIN, Passport. Pwede din dito ang driving license, postal ID, voter's ID, at PhilHealth card.
And dito naman sa bank information kung saan ba natin marireceive yung amount na niloan natin, pwede pa rin dito ang bank or e-wallet. Sa e-wallet, pwede ang GCash, PayMaya, GrabPay, at OmniPay. And after nga nating masagutan lahat ng mga information na kailangan nating i-provide sa ating application, dito, kung mapapansin nyo, ayan, medyo nakakalito siya kasi kung kanina si Pass Credit siya, ngayon naman, ang daming lumabas dito. Nandito si Pass Credit, nandito din si Flash is Loan, si Rapid is Loan, at si Joy is Loan. Naku, sino ba talaga ang applyan natin sa mga ito? Ano ba to? Nagpalit-palit lang ba to ng pangalan? Si Pass Credit. Kaya naman, syempre, sino pa bang pipili natin dito? Yung nire-review natin, si Pass Credit. So, dito tayo kay Pass Credit mag-a-apply. And anyway, 800 up to 25,000, pare-pareho lang naman din ang nakalagay dito na credit limit or yung pwede nating ma-loan. At dito nga, nakalagay na 10,000 pesos daw ang pwede nating ma-loan dito kay Pass Credit. At dito nga, kung mapapansin nyo din, yung amount na marireceive ko daw is 9,992. Napakalaki niyan kung 10,000 ibibigay na credit limit sa atin. At ang kanyang interest lang daw is 320 pesos. At ang kanyang service fee is 8 pesos. First time ko sa service fee na 8 pesos lang. So kung totoo talaga to is napakataas talaga na ibinibigay na credit limit neto ni Pass Credit. Pero syempre medyo big question mark pa rin kung legit talaga to. And bukod nga dyan sa napakataas na credit limit daw na ibibigay niya sa atin is talagang 120 days ang nakalagay dito na loan term. Napakahaba niyan. And hindi na nga tayo nagpatumpik-tumpik, in-apply agad natin yan. Pero ito ang totoong na-approve sa akin. At ito nga ang loan details. So dito nga is na-approve lang tayo kay Pass Credit ng 2,000 pesos. Meron siyang 120 days daw na loan term. Yung kanyang interest is 9 pesos, which is mababa. Pero ang kanyang service fee ay tumataginting na 700 pesos. So, dun sa ating 2,000 na ni-loan, ang marireceive lang natin amount is 1,300 pesos. Pero ang problema, hindi talaga to 120 days. At nakalagay dito na 3 installment siya. So, mahahati daw siya sa 3 pagbabayad. Pero, after 7 days, is babayaran mo yung halos buo ng amount or yung 1,989 pesos. Yung iba, yung nahati na dalawa pa na repayment natin is tag 10 pesos na lang. So, mahati nga siya sa 3, pero sa unang pagbabayad pa lang natin, which is 7 days pa lang, kailangan na natin bayaran yung 1,989 pesos. Take note, approve po tayo dito sa loan OLA na ito, pero hindi ko po siya nire-recommend at hindi ko po kayo hinihikayat na mag-loan. Ang purpose lang po ng ating review is bigyan kayo ng idea kung magkano ba talaga ang pinapaloan, gaano kahaba yung long term, at kung magkano na lang ba yung marireceive natin. Ang desisyon kung mag-loan pa rin ba kayo dito or magta-try pa rin kayo dito kay Pass Credit is nasa sa inyo na po. Sa mga viewers naman dyan na nakapag-try na dito kay Pass Credit, mag-comment po kayo dyan sa comment section para at least magka-idea rin po yung iba kung ano ba yung mga naging experience nyo dito kay Pass Credit. At dito na lang muna natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London. Bye-bye!